siningatag na o Diyos, palapit ako sa imo sa liwag, bisan pang mga kauturan, sa mga pasturan, mga sa siningatag na o Diyos. Dayon ka, Ginoo, nga magpakamaayos sa akong samtang. Magaindog akong likuran sa siningapul ito, Lord Jesus Christ, ang imo mabulig kadayon sa amon mga lapot ng mga butang na hindi ko, O Diyos, masarangan. Lord, ihambal ko sipo at sunod sa mga paginanglan sa amon utol sa pagpuli. Isang pa sa mga fellow na ko ng Diyos, ng mga minister, pangabunday sa imo, O Diyos. Bulong ako ng maglilibuton na mabuligan na ko sila, O Diyos, na mapadasin, mapapagpuan ang ilaw, O Diyos, ng pagpuo, relasyon para sa iyo. Wala sa isa sa amon, O Diyos, haleluya, na hindi mo pakamayuhon sa siningatan. Taguwa ko, O Diyos, kadayon sa ipagpapot ng tulong sa iyo. Taguwa ko, O Diyos, sa imo amay na ipag. Ikaw ang among simbahon ng pasalamatan. Itibong sa among kinabuhi. Pagkamayuha, O Diyos, kadayon na gininalugan. At ang tanan ng makasingkasi mo, Diyos, katawhan sa siningang oras. Lord Jesus, salamat sa imo Ginoo ang pagpapamaayos sa buhay. Ako nininginan po yan sa imo ngalan, Kristo Jesus, among Diyos. Amen. Pagkapok po ang ngalan, palakpak liwat para sa Diyos. Hallelujah. Nagpangayo ko sa pasensya. Okay na na sa pan. Sa atong sa screen na diyan. John chapter 5. Verse 1, huwag kabasa sa verse 1. Sa isa mo niya. After this, there was a feast of the Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Ang halt, misling natin ng lane. Verse 4. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had. Verse 5. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. Tugitugay na tayo. Andahan ka na yun. 38 years. Verse 7. Verse 6. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Verse 7. The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. Verse 8. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Balik ko ang tutog lang ng Diyos na kabalo.
sa iyang kaintanan. Verse 5 to. Verse 6. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Okay. So, ang tema na to, nagasiling, the impotent man. The impotent man. Kung magsiling kita na impotent, incapable, di kasarap, disabled, helpless, paralyzer, no? Na-paralyza. Okay? So, tutukan ko mga kauturan ang verse 6, no? Verse 6. Si Jesus Christ, nakabalo na siya long before. Sa kaintangan, siningatao. Almost 38 years nga nagapakadto sa Paul para maayo. Bangon, according sa story, nga may angel nga naga-stirred up sa tubig. Kag ang bisan sino nga magkadto sa tubig, ang pinakauna lang nga makalusong, makakadto sa tubig. Sa tapos nga ma-stirred up sang angel ang tubig, ang kondisyon is isa lang ang maayo. Naglapot siya sa 38 ka tuig. Bangod ang istorya sa panahon nga magakamang siya pagkanto si Paul, nagitawag Betista. Sa Hebrew tongue, maunahan siya. Kung aton lantawon ang real scenario, sa sulod sa 38 ka tuig, wala niya ginbiyaan ang inaaluga. Sa isa ka rason, kay may handom siya nga makaangkon sa kumplito na kayuhan. Kung bigo lang or ang kabiguan lang istoryahan ta, hindi na ni masugidan ng tao. That's right. Pero wala siya nagpuntat sa pagpaninguha nga basig pa lang mataymingan nga makauna siya kag makaangkon sa kumplito na kaayuhan. May mga bulag, may mga piang, may mga tao nga balatianon nga makasarang sila kag makauna kadto sa tubig kag maglusong kag nakaangkon sa kumplito nga kayuhan. May mga speculations, may mga another story. Ang ini nga istorya nga gawa-gawa lang. Pero di na mapadalong kay siyempre ang writer ni si John eh. Si Apostol John, writer, nga wala na sa gasulat, nga hindi na siya sigurado. Kag tani ginahambal niya na, nga hindi na matuod. Kay sa piyak na bahin, ang mga Parisiyo nagahambal nga si Kristo ang nagabautismo. Pero giklaro ni Juan, nga hindi si Jesus Christ ang nabautismo, kundi ang mga disipulo kag si Juan Bautista. Giklaro yan na. Kung si ganon, may ara yang clarity si John sa pagsulat. Why na ginahambal? So, why man ginahambal nga tradisyon na sa mga Hudiyo silbi nga daw ginapapati nila nga ang mga tao nga mga balatianon nga may nagaayo dira nga Paul nga ginatantog sa manulunda ang tubig
kag abisan sino nga maglusong dira mayo. Kay kung piki na, kag hindi matuod, gawa-gawa lang, di nga ang may mga balatyan nun yapon dira, na nagakadto. Puts ka nun, may nagapamatuod, may naga-testify idya, na naayo ko. Kag sa sulod sa tay unso ka tuig, kung gawa-gawa lang na, ang una gid nga makabalo, ining tao. Pero nagpapiling siya sa sulod sa taas, sa tatay unso ka tuig, bagod nagapati siya, nga ang inampol, nga ginakutaw sa manulunda, naghatag hiling. Sa rason nga, nagpapilit siya sa sulod sa 38 na tugay-tugay na lang. Sino di sa aton nga nakalabot na 38 ka tuig sa pagpangalagad sa Diyos? Isa ka mo, wala pa. Si Nanay lang. Nabuhay mo magpalabot. Harap lang ko yan sa 24 years. Si Nanay Langit. Bunsi ka nun, kung ma-discourage ka sa pag-alagad mo sa Diyos, bakit may mga panahon nga bigo ka sa mga bagay-bagay na ginhando mo sa iyong kabuhi. So kung ma-discourage ka, ang iningataway ganyan na discourage mo. Nga may mga tuulo, nga may handong sa ilang kinabuhi, hasta karon wala sabat. Nga ang 38 katuig, nga tao, nga wala gani siya na discourage, nagpapiling siya, being much more kita. Kuha niyo mga kauturan. Hallelujah. Mahuya kita nga mag-give up sa pagsimba, pag-alagad sa Diyos, although nga wala pa nato na angkon ang aton dinahandong sa akong kinabuhi, kag ginapangayo sa Ginoo. Gaway pa mga ganita, kalapaw, 38 katuig, mahuya ta sini nga tao. Ikaduha, wala kinsang tao nga nabulig sa iya. Abandonato ni siya. Way sa mama, way sa papa, way sa utod, way sa palinde. Punsi ka nun, kipabayaan ang isa. Nga bisan wala sa pamilya na nag-support sa iya, pero nagpapilit siya sa sinangang lugar ka nagahandom sa kumplito ng kayuhan yung maangkon niya sa ministry. May pamilya pa nga nag-support sa akin. May pastor pa nga nag-support sa akin. May mga kautulan pa nga nag-support sa akin. Wala rason nga mag-back out ka sa ministry. Nga wala nga rin nag-back out ay nga tao sa sulusan ng tayo urso katuig. Wala pamilya nga nag-support sa iya. Mahuya kita, mga kautulan, nga mag-untat sa pagsimba, pag-alaga sa Diyos, bilang musician, bilang singer, nga i-give up mo ang muluhaton mo sa Diyos. Bangon, mga kautulan, nga wala mo na angkon ang imuhandong sa Diyos, kang wala sa pamilya, wala support, ka nag-support sa imo, mga kautulan, i-give up mo ang ininga tao, nangindako ng inspirasyon sa atong kinabuhi, nga wala pamilya nga nag-support sa iya, pero patayon siya nga nagalo, nag-design, wala nang ipiyan ang lugar, mga kautulan. Kaya ang expectation, dili ko makaangkon sa kumplitong kayuhan. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. One day, si Jesus Christ nagpalapit sa iya. When ibutang gapon pilay iyaydan. Wala. Kinbutang nanda kung pila na sa katuig. Yung nagpabilin na.
Pero wala na butang kung wala yung edad. Pero kung kamo mag-analyze, magulang pa rin sa kay Jesus Christ. Kasi Jesus Christ napatay siya mga 33 yung edad. Nagsugod sa pagkarabay. 30 yung edad kay ang Jewish culture. Matawag kang rabay kung 30 mo edad, may bracketing ka sa edad. Munang ginulat ni Jesus Christ na mag-30 yung edad dahil sa nagsugod siya ministry. So masiling na itong magulang pa rin siya kay Jesus Christ. Kag ang nakanami diri nga nahibaluan ni Jesus Christ ang iya kahintangan, ang iya sitwasyon. Nahibaluan ni Jesus ang iya kahintangan at kondisyon. Buti nga nun, wala sa butang ngayari sa tao, ngayari sa aton, nga wala na ibaluan sa Diyos. All-knowing ang Diyos. Bisan pang buhok sa atong ulo, naisip sa Diyos kung pila kagilog. Wala sa butang nga wala na ibaluan sa Diyos. Tanan nga butang ngayari sa aton, na ibaluan sa Diyos. Okay. I-apply ko ni ng ining balatian siningan ako. Sa sulod sa 38 katubig, pabalik-balik, wala siya na ayaw. Palpak-perminte. Ibutang na nun. Iya balatian physical eh. Diri ko sa spiritual. Na balatian. Hindi ko na lang elaborate kag isa-isa ko. Kasi siling na Apostle Paul, I pray unto God, your whole body, your spirit, your soul, be preserved blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:23. May mga balatian kita sa spiritual na ginahantong ka na makakas ni sa amin. Wala kita kapasidad. Pabalik-balik. Domingo adlaw. Lunes hanggang Sabado. Kabalik ang ini kabalatian. Hallelujah. Hallelujah. Kabalo ang Diyos sa ginapanghimo ka. Wala sa butang na wala na ibaluan sa Diyos. Tanan na butang na ibaluan sa Diyos. Kahimo ka maayo, kahimo ka sala, na ibaluan sa Diyos tanan. Wala sa sikreto sa tao nga wala na ibaluan sa Diyos. Hallelujah. Kag hindi ta gusto sini kabalatian nga magkabuhita sa sala mga kauturan. Siling Apostol Pablo, ang gusto ko nga himuon nga maayo, hindi ko mahimo, pero ang butang nga maayo nga gusto kong tani himuon ko, hindi ko sinisang hindi maayo, pero ang ginadumtan ko nga mga butang, amo ang akong ginahimo. Hindi na ko nagahimo sini, kundi ang sala nangyari sa akin. Hallelujah. Ano ba lang sala? Makauturan na, hindi na maghubog-hubog. Hallelujah. Oh, praise God. Halaga, in-include ko lang, praise God, ang Luke chapter 18, verse 18, may young roller dira, may rich man, tinasang nga rich, hallelujah, very rich na kauturan, nga nagpalapit kay Jesus, nga nagpamangkot, what must I do to inherit eternal life? Siya ni Jesus Christ, don't commit adultery. Pinakauna gina.
Ilaw na ka mo sini nga mensahe. Ining trademark ko la. Kung English daw hindi sakit. Don't commit adultery. Bisayakon ko ah. Hindi ka magpangirita. Hindi ka magpangirito. Kaya ang may kirita kag may kirito, hindi makapanupli sa ligalian sa Diyos. Ikaduha, siling ni Jesus, don't kill, makriminal. Don't steal, langawatan. Don't bear false witness. Honor your mother and your father. Karespeto ta sa itong ginikanan. May mga attitude kita, karakter. Hallelujah nga daw isog pata sa itong ginikanan. Kag ang ginikanan doon mahadlok pa sa aton bilang mga anak. Dapat may respeto ang mga anak sa ginikanan. Kung wala kita respeto sa aton mga ginikanan, mga kautulan, hindi ta maka-attain, maka-acquire sa eternal life with the Lord. Amen. Amo ng mga butang Praise God. espiritual nga balatian ngayari sa ato. Sigarilyo, ilimnon na makahubog. Oh. Hindi ta sinigusto, pero nga hindi ta ni mabiyahan. Pabalik-balik ta sa simbahan, pero nga sa subong yari pa ini. Muli po, haligi ko sa Diyos ini. Sige ni Shadrach, Meshach, na nabinigo sa hari. Sa chapter 3, Book of Daniel, verse 16 sila niya, there is no need to answer to you, O King, about this matter. Kung maghambalin ng tatlo, masakitan ng hari. Hindi gusto si Shadrach, Meshach, Abednego na kung maghambal sila, mapilasa ng hari. May suntuhan ng hari. Galing kay ginpilit sa hari. Nagambal ng hari, kung handa na ka mo, gitagaan second chance. Patunugon ang tanan ng mga instrumento. Kung handa ka mo, magsimba ka mo, magyaob ka mo sa golden image. Sining sa tatlo, hindi na dapat na magsabot kami sa iyo. Sa sining mga buta mo, hari. Kaya once ka maghambal sila, masakitan na namin. Kaya naghambal sila, mga kauturan, ang itsura sa hari, nagliwat. At sinong perting kakit niya. Kaya nung ginambal nila, o hari, di mo kami reserve ka, respeto kami sino. Ang among Diyos, makasarang sa pagluwas sa amon sa kalayo niya. Muna nasulit sila nga tatlo, isoryanay. Shadrach, Meshach, ito ang manapin ko, brother, hindi ta magsimba, hindi ta magyaoba. Di kung hindi ta magyaoba magsimba, papatay tayo, tama na papatay. Hindi na ito i-compromise. Ang tribe of Judah, kinakilala ng iso. Ang Benjamin, kinakilala sa pagkikaway sa armas. Pero ang tribe of Judah, kinakilala ng iso, gintest ang ila kay iso. May natanig lang kung hindi magsimba sa golden image, dahil punto mga autoran sa mga subayan nila. Tatlong adlaw pa subayan. Kaya ka nagsimba sa golden image ha? Pero ibutang ka sa unuhan. Pakyun ka gitya. Dahil sinong iso? Way iso, basta kamatayo na. Ang decree sa hari, kung hindi magyaob sa golden image, magsimba, iulog sa unuhan na nagatilaan magkalayo. So ining tatlo, sulit kayo. Pagsimba ng isyo. Hindi na magsimba, hindi na magyaob. So natakpan sila. Kinala sa hari. Kapumo, nalapit sila sa hari. Kapulo sila sa hari. Amo na galing ang hari na sila. Oh, tuon eh, ngaway ka mo nagsimba. Kung siya nun, kamu ba nga malangga ko? Kamu ba kagitagaan ko pabor? Lapit sa akong kamu
sa layi. Oo, ipakitaan yung mga tao nagdala sa inyo. Kung handa ka mo. Ako ito ang ba nila? Wala rin na ginaman. Pero kaging tandog ang prinsipyo eh. Sa atong mga amo, nagapangamo ta, nagatrabaho ta, may ginikanan ta, ginatahod na to na sila, ginarespeto na to sila, pero kung tandugon ang prinsipyo na to sa pulong sa Diyos, another story na na. Kung ning hambal ni sa trak ni sa kabili ko, hindi na dapat ay hambal ng umisay mo. Pero kaging pilit eh. Kanagsabat, ang among Diyos, makasarang sa pagluwas sa amon sa kalayo. Pero kung hindi kami pagluwason, sakit-sakit na sa sakit. Hindi kami ang magsimba. Sa totoo lang, hindi ni bagay ihambal ko sa inyo. Kaya masakitan ka mo. Pinarespeto ko ka mo. Kahit sa ngalan ng pagpanangga. Si Samuel, siya ang initiator kay King Saul. Siya gingamit sa Diyos na nakakasya bilang hari sa Israel. Pagpuli niya sa Rama, grabe hibig. Kaya-reject sa Diyos si King Saul eh. Grabe hibig niya. Ginapahipos lang sa Diyos eh. Kay kami nga mga preacher, hindi ni dapat na mo nihambal na ulong kay mapilasan ko eh. Masakitan ko mo. Pero kaya Diyos nakakita sa mga hinimuan eh. Nakakita ang Diyos, behind the scenes, hallelujah, ang Diyos lang nakakita eh. Hindi nagwalihan sa Diyos na ginagamit ang pastor kung wala plano ang Diyos kadanon niya kita sa langit. Gusto sa Diyos kadanon niya kita sa langit. Ano na ginawalihan kita sa insakto mawali. Kaya tao, kung nanabihan niya sa hindi ka maturan. Tamo may TikTok, may Reels. Ibla, may Facebook. Kung ano pa dapat ako kurang ginagamitan sa filter. Namihan pa sila magamit nga sa personal, kaitong sila, pero sa Facebook, kaputing sila. Di ba namihan sila yan? Nataguo nila kamaturan. Kita nga mga apostolik, hindi pwede. Nataguon ang kamaturan. Nga nagabalik-balik ta sa pagsimba, pag-alaga sa Diyos. Kaya ang Diyos na ginasimba, ginaalagan, matuwot. Tingin nyo pala, bakal sa isda, kasi may bakal ko na mayo, pulo kabilog, hindi ni katol, kasi sa tinira hindi. O, dahil bakal, pulo, kabilog isda, ginuto, kinprito, pagkakon katol. Put sila noon, why siga, ang balsa ng sakto, ginuti. Ang pamangkot, mabakal pa kayo siya. Awayon mo pa gani. Diba? Pero ang Diyos wala siya na ginambal, nagibinutik sa ito. So niya ako ang dalan, kag ang kamaturan, kag ang kabuhi. Pagsiling niya, makauturan sa John 11, verse 11 to 13, siya mga apostoles, patay na sila sa Ros, pero pukaon ko siya. Kag mag-apot na sa Bethany, kinpukaw yung sila sa Ros. Kag malapang pa si Marta, Lord, bahog na siya. Apat na sa katlaw na nalubong. Pero sila ni Jesus Christ, di ba nagkampal ko siya mo nga kung magtuo ka, makakita ka sa gahom sa Diyos. Kaya kung ang Diyos, si Jesus Christ, maghampal na ako ang nakabanhaw, ang kabuhi, bisa na nagatuo, mapatay sa apang nagatuo sa akon, mabuhi siya. Kaya ako ang resurrection. Ako ang kabuhi. Katuo ka pala si Marta, si Nyauo, pero sa gintala nila si Jesus Christ, kag si Jesus, kuhaan yung batong naging tabon, di ba nabagan niya? Pero sila ni Jesus Christ, nagampal na kusimo kung magtuo ka, makakita ka sa gahom sa Diyos, kaya ginhampal na ni Jesus Christ, nung lipawa lang, si Jesus Christ ato sa Escalante, nagambal na, pukaon ko sila sa Ros, diri sa Bakulod, nalubong na sila sa Ros, apat na kadlaw, pero naghambal si Jesus Christ dito sa Escalante, pukaon ko sila sa Ros,
Sila sa mga pasos, papalaan din kong gabinutig ni si Jesus Christ. Pag-abot sa Bethany, kinpukaw niya sila sa rosary siling, Lazarus, come out! Kag ang taong patay, nabuhi. Nga nga nagabalik-balik ta diri sa pangalakad sa Diyos, kay wala kita kinaintok ni Jesus. Isang buklay kabalik-balik ta, kay iya pulong ang yasaan, matuon. Suki na kita ni Jesus. Kung ang tindira sa isda, kasukin siya sa kamaturan, halaga suki na na. Ang suki ka na. Na customer. Dira ka permintima bakal. Kaya kinuhan ang tsakto. Kaya ginhampal ang tsakto. Kabalik-balik kay. Pero ito yan, hindi ito yung tsakto. Kabinugtig ito, ito yung bakal. Magkabalik-balik ta. Kay matuon si Jesus. Dito sa kamaturan si Apostol Paul sa Galatians chapter 4 verse 16 sila niya. Naghampal ko sa kamaturan. Kananging kaaway ko ninyo. Karon may espiritual ta nga balatian. Ikaw lang ang nakabalo. Ang mga gossipers, hindi nila pwede. Ang mga kutso-kutso, tanan-tanan ng mga unrighteous things na kauturan sa langit. Ikaw lang nakabalo si mo galingon. Ang pamangko, hasta karon way ka pa naayo. Oh. Amen. Ang buwan sa inyo kung nakihan yun eh. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sila yung Apostle Paul. If any man be in Christ, ang bisan sino nga tao nga anak ng Kristo, be in Christ, he is a new creature. Mati ha? All things are passed away. Behold, all things become new. 20 years ka na nanalagad sa Diyos. 15 years, 10 years. Una-una mo ang naging Kristo. Bisan pa mag 20 years ka, 30 years, hindi ka pa converted. Kung nauna kang converted ka, harap ka naging Kristo, hindi ka pa totally. Naman. Kaya ang tao na harap na kay Kristo, all things are passed away. Behold, all things become new. Sa wala pa ta nag-apostolik, kag nag-apostolik na ta, nga ang imubatasan ang mulang gihapon. Kung sa ganon, you are not converted in apostolic doctrine until now! 20 years ka na! 20 years ka na! Amo ka lang gihapon! Kamagsiling ka! Ana ka na kay Kristo! Wala ka pa kay Kristo! Kaya ang tao nga ana kay Kristo! All things are passed away! Behold, all things become new! Sabihin na kaugalingon nyo. Sabihin ta kaugalingon ta. Ha? Anak ka na totally kay Christ? Ikaw makasapat. Ikaw makasapat. Hallelujah. Praise God. Kinahanglan ta. Kumplito nga hiling. Kumplito nga hiling. Complete healing ang atong kinahanglan nun. Ang hindi nga taon 38 na katuig. Wala pa siya na ayo. Kapit na lang sa magtigulang. Siguro pa siya hasta na siya na lang mapatay. Hindi sa mabiyak mga kauturan. Kaya nag-handom sa mabayo. Gandom mga mamagayo. Kapatula na ang pagka-cheat smoker ta. Ang pagka-drunkard ta. Ang pagka
Apay torta. Tanan-tanan mga kautuhan biyan. Tanan! Amen. Amen. Hallelujah. Mga palaaway, mga nagabutang-butang sa hindi mo, makauturan palatian nasa spiritual. Bisan ikaw mismo hindi ka gustusin na. Hindi ka gustusin na, pero nga, hindi niya matulaw. Di pala siya. Salamat na naibaluan ni Jesus ang kahintangan sa mga tao. Magpalapit ni Jesus sila niya. Gusto ka ba lamayo? Simple ang sabatan ni Hubi. Pero ang sabat niya, nag-isplikal. Siling niya, mga kauturan, wala sing tao nga nagbulig sa ako ni. Kaya kung tublagon sa manulunda ang tubig, kag magkadto ko sa tubig, wala sing tao nga magbulig sa ako. Maunahan ko sa isa. Wala sa kakilala kay Jesus. Gin-isplikal niya to, kaya gusto niya, himuon niya na helper si Jesus. Tama? Hindi niya kilala si Jesus eh. Kasi ni Jesus Christ sa isang kasamaritan woman, kung kakilala ka lang kung tani sa ako, mangayo ka sa buhi na tubig. Kung kaisa, hindi panatong totally kilala ang Diyos. Kung nangainit na kabalo ko na nuling mo. Hallelujah. Ang tao, nag-ispikal siya, kaya hindi nakilala si Jesus. Tao lang ang makilala niya eh. Na gusto niya nga buligan siya ni Jesus. Gaway man ganyan niya nakilala si Muni. Nagpalapit lang siya. Siguro hindi nga tao. Why isang tao nga palapit siya kung kaistorya? Si Jesus Christ. Ito na panahon. Di na basta-basta nga pag-antos. Paralyze hindi nga tao kakama. Kaya kung ibol pa niya sa nadasi pagkamang, una na sa Kung si ganun, maubertikan din saya, hinay siya mga upuan. Hinay. Tantay utso na katubig. Kung si ganun, hindi na nga basta-basta kapag antos. Kung kaisa na ni masika, 10 years ako nakalagad sa ganun, di basta-basta dito pakalagad sa Diyos ko, 10 years na na. Di auto pa taga ni eh. Bigla. Pero kaysa masinta, doon ka di pangpulo ko ba? Di auto ka pa. Hindi natawi ako. Kakamang. Kagkapalo si Jesus Christ sa iya sacrifices. Siya mga suffering, siya mga pain, siya kabiguan. Pero hindi sa bigo eh. Kagkapalo si Jesus Christ, wala na sa bisan sino nga makabulig siya. Ako lang ang makabulig sa akong balatihan na matula ni nga balatihan, wala na sakipan. Ang Diyos lang. Kinanglan, makaabot kang magagiho ang Holy Ghost sumo. Ara sa imo kung gusto ka makayaw ko ni kinanglan nagpalapit si Jesus. Kag sa panahon na nagpalapit si Jesus, siling niya gusto ka pala maayo. Nag-isplikar siya mga kautunan. Kaya hindi niya kilala si Jesus. Simple-simple lang kay Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ, take up thy bed and walk. Oh, hallelujah. Kulpi lang. Instantly, nagbalik sa normal. Kinahapot niya yung tangan. Kag naglakad.
kung may ginahuna-huna na amo ni makabulig sa ato. Amo nang focus na to. Damo nga mga manugulong di katuan sa usa ka babae nga naga-bleeding nga nahulog sa kanseros ang iyang matres. Damo nga mga manugulong nag-suffered siya mga kauturan. Naurot ng iyang propiedad. Wala man siya naayo pero pagtanto kinang kay Jesus Christ sa bayo. Kino siya pagtuo naayo siya. Para lang sa balatian, physical, spiritual na balatian nga hindi kaya ni Jesus Christ. Ayon. Ano ang kama ni Jesus? Take up thy bed and walk. Kagsiling sa 14:15 kung di ko magsala, Christ found him in the temple. Wala na siya nakita sa Bethesda at doon na sa sulod sa templo. Kung naayo ka na, wala ka na gaupod sa mga barkada mo nga magsige ka inom-inom. Kaya kung gaupod ka gyapon sa ila, huwag ka pa naayo! Pero kung naayo ka na, ari ka na permanente sa bulwaton sa Diyos, ari ka na sa soul winning, ari ka na sa evangelism, ari ka na sa platform, ari ka na nag-upod kay pastor, nag-back up sa ministry. Kaman, you are healed absolutely in the name of Jesus. Pero kung kaupod ka pa sa ila, sa mga barkada mo sa una, sa misyon mo sa una, wala ka pa na healed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hindi nyo na ako makita na nag-upod sa mga grupo sa akro. Hallelujah. Rambulan ay sa isang diingan naman. Kaginayo na ko ni Jesus. Kimpako na ko ni Jesus! Sige. Katapusan. Nag-akusar ang mga Parisiyo. Ano ang ilang ginakusan? Nga nga nagdala ka sa higdaan nga adlaw ng Hawaii. Rest day subong. Kabalo sila nga lupog ni almost 38 years. Pero wala sila nag-acknowledge, nag-recognize sa pagkamilagroso sa Diyos kung sino ang nag-ayaw sa Iyo. Pero hayag ng milagro sa Diyos, natapos sila na tao. Pero hindi sila malipay. Kinkontra pa nila. Sino na? Sila isang tao, amo man ito ginambal niya. Take up thy bed and walk. Yan na pwede. Kaysa misma sa Shabbat, or mismas teachings sa Jewish culture, sa Jewish court system, may libro sila nga gindugang 39 nga mga Otstera, quotation, nagindugan nila sa ila nga libro nga Mishnah. Gintawag nga Mishnah Shabbat. Nga ang kamad sa Diyos sa Exodus chapter 20, 9 and 10, basahon tabla. Exodus 20, 9 and 10. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 10. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy man
servant, nor thy maid servant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Jeremiah chapter 17, 21, 22. Amuna na ang kaman sa Diyos na, buhay na lain. Ilang itugangan nila eh. Stikal na karon. Chapter 17, verse 21. Thus saith the Lord, take heed to yourselves, and bear no burden. Another term, load. On the Sabbath day, nor bring it in by the gates of Jerusalem. 22. Neither carry forth a burden out of your houses on the Sabbath day, neither do ye any work, but hallow ye the Sabbath day, as I commanded your fathers. Wala da nabutang nga kung magdala ka sa mindaan, nabayular mo ang rest day. Ang burden o kung loot mga kauturan, inang mga negosyante lang. Nga sa panahon sa rest day, hindi ka magbaligya, hindi ka magtrabaho. Period. Wala na, wala na. Pero gindugang sa mga Fariseo, sa misna Shabbat, nga kung mamudyot ka kahoy, patyon ka, pinagisip ko na to. Magkanto ka sa imong kanding, sa imong kandero, kung ano man ang mga sapat, patyon ka. 39 kabilog ang gintugang nila. Muna nag-ibog ulo ko, kaya sumpak ni Jesus Christ, di ba yung ni Jesus Christ ang Sabbath day? Wala! Muna kung isa sa apostolic, mahilig na magbuhin, mahilig pa ta magdugang. Lain ang legalism kag legalistic. Ang legalism nga dapat magsimbang may kurbata, legalism na. Ang legalistic, ginahambal ang kamatuhan sa imo, halin sa pulong sa Diyos. Legalistic na. Karon, wala to gingkaman sa Diyos nga bawal ang magdala sa gidaan. Kung sila nun, ang mga Fariseo, ang mga Fariseo, may ginahugtan sila nga belief nga bisan pa maghimo milagro ang Diyos nga aking sa ila belief, hindi sila mag-recognize sa ihapon salaka. Instead nga ila dayawon ang Diyos, ganagamban sila, himayaon ang Diyos, dalayaon ang Diyos. Kay 38 years, ini nga tao, lupog na ayo, hindi bala magpasalamat sa Diyos. Pero tungod kami ginahugtan sila sa misma Shabbat, nagitugang nila na wala magigsugo sa Diyos, di nga sila gastan, kamisan anon imon ni Jesus Christ, hindi sila mabilib. Pangod sa ilang tradisyon. Matingala ka, mawali ang anointed na preacher, nagkakalimpay na di sa biyak. Restore na din. Pero ikaw, dry ka gapon. Kontrahon mo pang preacher, naging gamit sa Diyos, naman, kaya naginatago ka, nga sala, na contradicted sa preaching, naging preach sa pastor sa imo. Wow! Ang ibang ka-revival na, ikaw wala, kaya hindi mo mabitawan ang sala na harasay mo, kaya hintandog ka! Amo ng mga Fariseo, bisan pa magbuhi patay si Jesus, magpatingkog sa lubog, hallelujah, magpamukla sa bulag na tao, kontraon po nila, kay nabaon sila, naigot sila sa tradisyon, kawalagin sugo sa Diyos. Praise God. Paano sila yun sa Diyos? Ini nga tao na ipanuan ni Jesus, kagusto siya maayo. Ang Diyos lang nakakita sa imong kabuhi,
Feel ka sa Diyos siya Espiritu Santo. Sige, mga kapatid sila, musician. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, tapisin siya sa Diyos. Ang Holy Ghost! Hallelujah! 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 Ang Diyos makasarang. Ang Diyos makasarang sa pag-heal sa imo. Halabasaya, halabasaya, halabasaya. Siling sa Bible, sa nandago si Adam, kag si Eva kay nakasalat sila. Ang tingog sa Dios, napatian nila sa kabugnaw. Hallelujah. Sa hangin, sa garden sa Eden, na ang Diyos nagalakad-lakad. Pangita si Adam sa Diyos na nasiling, where are thou? It doesn't mean God does not know. Eden was. God knows everything. Pero ginpangita ya, where are thou? Kay wala nasa posisyon si Adam. Hindi ka di pagpangitawag kunwari ka di pirme. Hallelujah! Hallelujah! Kung wala ka na sa ministry sa Diyos, hallelujah! Buti ka nun, wala ka na sa proper posisyon sa pagtawag sa Diyos sa imo! Hallelujah! Hallelujah! Si Adam, si Eva, kaluoy. Wala ko nadala. Wala ko nadala sa kaman sa Diyos. Na kung makasala sila sa pagkaon sa forbidden fruit, pagwaon sila sa garden sa Eden. Wala. Ang kaman sa Diyos, kung kaunan niyo na, you surely die. Kasi wala na. Pero nga di pagwa sila sa Diyos. Kaysa chapter 3 sa Book of Genesis, nakadetail na siling sa Diyos. Luwas ang forbidden fruit, may tree of life. Na kung makauni na, hindi sila mapatay. Kag ang sala mag-remain sila. So si Adam at si Eva, magdamo ng tao, di makalapatay. Kung makauto nila ang tree of life. Ang Diyos kakaon tagam ko sa Cebuano pa, ang Diyos kakaon tagam. Tagam. Cebuano na. Kung siya ganon, ang Diyos wala na pagsalig sa ila. Maman, kikaon na nila makapatay. Nga hindi nila pagkaunod kung hindi makapatay. Kuha? Kikaon na nila ang bunga na makapatay sa ila. Ano ba ginayan ang bunga na hindi sila mapatay? Why nang Diyos magsalig sa ila? Kinpagkuha sila, kag ginpagwalahan sa Diyos ang sinubin. Oh, nagkakong-tagang. Why na pagsalig ang Diyos? Kaya Adam at Eva. Kinpagkuha sila. Pero si Job yung inasaligan din sa Diyos. Si Adam at si Eva, why na pagsalig ang Diyos? Sakit sa ating Diyos. Kaisa lang nakasala. Pagkasala, wala na yung salig ang Diyos. Simpo si Adam, dracer sa garden. Pero kinpakuha sa Diyos. Hindi naman salig ang Diyos. Siguro pag sa Diyos, gibutangan na pag sa espada na nagatalay ko. Nga kung magbalik sila sa garden sa Eden, magluwas sa cherubim, may espada pa din. Grabe ang Diyos manipurado, no? Why na pagsalig? Gusto na ko na magabo. Hindi na kasaligan sa Diyos.
siguraduhon sa Diyos hindi ka makabalik. Kaginwalihan ta sinisugo. Warning pa ni. Embrace nyo ang mga tawag sa Diyos sa kabuhin nyo, palihog. Kibutang ka na sa Diyos para sa likat. Kung hindi ka niya masaligan, pagwaon niya kayo. Si Kingson, Grinchik. Pero tanawa, ang kayo sa Diyos, nagtay-tahi na siya sa dahon sa gigila. Lulukuya. Ang glory sa Diyos among inabayo. Grabe ang oportunidad. Pamupuo na lang ang bunga sa kahoy, kauno nila. Why sila ginabalas? Kaya kung ibutang ka sa Diyos sa lugar, damo na napagkaon, sumuko ka sa pamupuan. Kung diin ka ibutang sa Diyos ka, nagpastor ka, nagpastorate ka, damo-damo na blessing. Una na yung buglay. Kaya hindi ka pag-ibutang sa Diyos sa lugar na wala blessing. Kikuha si Adam sa haling sa ginhimo sa Diyos, sa ginbutang sa garden, o bidin kang damo-damong pagkaunda. Grabe. Tatlungan ang kabuhin ta. Tatlungan ang kabuhin mo. Tatlungan talang relasyon ka sa Diyos. Kaya hindi mo maurot ang blessing sa Diyos. Damo-damo. Pero tungod kay ang Diyos maayong nagkaitahitan sila Pastor James. Isang Bible sa verse 21, chapter 3. The Lord make coats of skins and cloth. Isa nakapasakit sila sa Diyos, pero nakita sa Diyos ang ilang sitwasyon, ginimuhan sila sa Diyos ang bago. Discouraged si Elijah, damo-damo na sa maginahampal sa Diyos kung ano-ano pa. Makauturan, padalaan, manulunta. Hallelujah, talaan pa cake, talaan pa tubig. Duha ka bisis inapukaw, pero kaniklamo na. Let me die, Lord. Take away my life, for I am not bigger than my father's Lord. This is it. Pantihan ako. Wala sa ginapamatihan sa Diyos, pero ginaalas sa Diyos sa palagpal. Pero ang pagpalangga sa Diyos ay sometimes kapasakit kita sa Diyos, pero ang ginahandog sa Diyos, maayo ka! Maayo ka! Magbago ka! Magbago ka! Inaulat ka sa Diyos, kaya Diyos ka malapit na sa imo! Na maayo ka! May Holy Ghost ka na! Ngayon niya ka! Si Cain, hipataya yautod si Abel. Pero tanawon mo ang chapter 4, verse 15 sa book of Genesis. Silin sa Diyos, di malusan ka 7 times bangon sa dugo sa imong utot. Silin ni Cain, Lord, 7 times kid. Di ka bukay-bukay, pati ka bukay ang naton mo. Pagkabati sa Diyos, silin sa Diyos, sige, butangan takamar ka na wala sa bisan sino nga tao kapag pagtanin sa iyo. Grabe ni si Lord